Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Good morning. Sa pag-aaral na ginagawa natin, ilang buwan na rin, no? Pang-anim na buwan na ating tinatalakay ang mensahe patungkol sa pagbabahagi ng mabuting balita o ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Alam ko na isa sa mga pangunahing pangamba ng bawat isa sa atin na sigurado ako mayroon tayong lahat nito. Ito ay tungkol sa pag tayo nagbabahagi ng pananampalataya, pagkatapos biglang magtatanong sa atin yung ating kinakausap, tapos hindi natin masasagot. Di po ba? Parang na-block ka dahil mahirap yung kanyang tanong. Halimbawa sinabi niya, Brad, huwag mo na akong kausapin kasi hindi ako naniniwala sa Diyos. Hindi ako naniniwala dyan sa sinasabi mo. At may follow-up question pa siya. Kung talagang makapangyarihan yung Diyos mo at mapagmahal, bakit niya hinahayaan na magdusa ang mga inosenteng bata? Na-encounter niya na ba yung ganyang tanong sa mga tao? And what happened? Kaya naman sa halip, nagiging sanhi ito ng pagiging tahimik natin. Kasi ayaw natin ng kahihiyan. Ayaw nating mapahiya dahil hindi natin alam yung sasagot. So madalas, ay nananahimik na lang tayo. So mga kapatid, sa mga susunod na linggo, siguro 3 linggo natin ito pag-uusapan, maglalaan po ko ng pagtalakay sa ilang mga pinakapangkaraniwang mga tanong at kadalasan pagtutol ng mga tao tungkol sa ating Panginoong Diyos. Subalit, bago tayo pumunta o tumungo doon sa araling ito, sa mensaheng ito, nais ko muna magpaalala sa bawat isa na kailangan nating matutunan muna o mabigyan natin ng pansin yung mga ilang tinatawag nating pagtugon or bagay na mga alituntunin na dapat nating sinusunod sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang aking goal, sana makapagbigay ako ng mga simpleng paraan para matugunan itong bagay na ito at masagot natin yung kanilang mahihirap na mga katanungan. Of course, ang mensaheng ito ay hindi ito yung normal na paglalahad ng teksto katulad ng ginagawa natin sa lingguhang pag-aaral ng Biblia. Subalit, nagtitiwala ako na malaki po ang maitutulong nito sa atin para tayo ay mag-isip ng naayon sa banal na kasulatan patungkol sa mga isyong ito at upang maging epektibo ang ating pagbabahagi ng pananampalataya. Merong isang talata na ating gagamitin upang pag-aralan at maging basihan natin, kumbaga, ating springboard na text para gamitin sa pag-aaral natin ito. Sa ikalawang Timoteo, Kabanata 2, talatang 24 hanggang talatang 26, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip, dapat siya'y maging mabait sa lahat, mahusay magturo, matyaga. And then verse 25, dapat siya'y mahinahon niyang pinapangaralan ang mga sumasalungat sa Kanya sa pag-asang pagkakalooban sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi tungo sa pagkakilala sa katotohanan. Isa pa pong talata ang gusto kong gamitin din sa pag-aaral na ito, yung Aklat ng Unang Pedro, Kabanata 3, talatang 15. Nasa inyong mga program yan, mga kapatid. Unang Pedro, talatang 3, kabanatang 15, datapwat, pakabanalin nyo si Kristo bilang Panginoon sa inyong mga puso, na laging handang ipagtanggol ang bawat humihingi sa inyo ng pananagutan tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Gayon may kahinahunan at paggalang. Tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Patnubayan niyo kami sa aming pag-uusapan
At ikaw ang magturo, O Diyos. Itanim mo sa puso namin ang mga bagay na dapat naming maintindihan at kung paano namin maharap ang mga pagtutol, mga katanungan na madalas ay nangyayari sa daan, sa bahay, at sa ibang dako. Samahan niyo kami, Panginoon, sa umagang ito. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito ang aking dalangin. Amen. Okay, now, una po, lagi nating tandaan, dapat tayo maging courteous. Ano bang Tagalog ng courteous? Mapitagan. Mapitagan, courteous. O pwede ring magalang. Dapat matuto tayo ng hindi magbabahagi tayo. Wala tayong modo. Dapat magalang tayo. Malumanay, at the same time, mabait. Tignan niyo yung katabi niyo. Nasa kanya ba yon? Mabait ba siya? Magalang? At mapitagan ba siya? Sa ating talata kasi, makikita nyo, bago nagbahagi, may tinuro si Apostol Pablo. Binanggit ko kanina, no, sa 2 Timothy chapter 2, verse 24 and 26. Ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Magbabahagi ka. So, walang tendency na dapat magkakaroon ng away. Kasi nakakita tayo sa television, no, parang nagsisigawan, ang lalakas ng bunganga sa debate. Anyway, ano po ang sabi? Dapat ay hindi tayo makikipag-away. Kasi tayo ay alipin ng Panginoon at hindi dapat talaga palaway, kundi dapat ay maging mabait. Sa lahat, hindi lang namimili ka ng taong iyong kakausapin. Mabait, matiisin, ano pa? Mapasensya, may kahinahunan sa lahat ng iyong kakausapin. Lalo na yung kinakausap mo ay sumasalungat sa sinasabi mo. Di ba? Minsan napipikon ka dahil ayaw tanggapin yung iyong pinapaliwanag. Pero panatiliin natin yung pagiging malumanay sa mga bagay at puntong ito, mga kapatid. Doon sa 2 talata, merong karaniwang salita na ginamit. Ano yon? Kaamuan at maging mabait. So kahit na ang isang tao ay walang modo o tao na kasuklam-suklam para sa'yo, the approach pa rin is the same. Maging maamo ka at maging mabait. Ulit, tandaan natin, gayon din kasi ang sabi ni Apostol Pablo, huwag kang palaaway. Kasi anong mangyayari kapag inaaway mo yung kausap mo, hindi mo binabahaginan, pwede kang manalo sa argumento. Kaya lang, ang magiging problema, matatalo yung hindi mo siya makukuha, hindi mo siya madadala. At maliligaw yung tao. Imbis na madala mo sa Panginoon, magkakaroon siya ng galit at puot. At ang tendency is mawawala yung taong binabahaginan mo. Ang katotohanan po ay maaari natin pagtibayin ang mga kinakausap natin sa pamamagitan ng tamang pagtugon. Halimbawa, example ito, maaari nating sabihin sa kanila, kapatid, salamat kasi napakaganda ng iyong katanungan. Ganun yung bungad mo kagad para hindi siya naiinis. Or yung iba kasi parang machine gun, yung boses dire-diretso siya. At sabi mo, follow up, isang mahalagang paksayan na dapat natin talagang bigyan ng pansin. Ngayon, sakali naman na nahihirapan ka, at totoo naman to, meron kayong kakausapin, hindi mo masasagot yung tanong niya. Dapat maging tapat ka tungkol dun sa bagay na yun na hindi mo talaga alam yung sagot. So, pwede mong sabihin sa kanya na yung problema ng mga maliliit na bata na nagdurusa ay talagang mahirap. At madalas nga ay iniisip ko rin yan eh. Subalit, salamat sa Panginoon, mukhang nauunawaan ko siya sa tulong ng banal na kasulatan. And then you can continue saying something na hindi siya magagalit. Hinuhuli mo yung kanyang loob. Siguro pwede natin pag-usapan yan sa ibang araw. Kasi ang tema natin ngayon ay yung kasalanan at kung paano makapupunta sa langit. So, iset aside muna natin yan. Di ba meron ganun, no? Nag-evangelize ka, dadalhin sa ibang issue, magtatanong siya ng mga ibang bagay na nilalayo doon sa kwento. So, tandaan natin, mga kapatid, bilang karagdagan, huwag po tayong maging masyadong mabilis o nagmamadali na mag-dismiss ng tanong. Kasi minsan, nagkakaroon sila ng impression na ikaw yung taong hindi nag-iisip dahil binibilisan mo yung iyong pagsagot sa kanila. Okay? So, tandaan po natin na yung mga tao, ang mga tao ay hindi sila isang pakiramdam
na nakakaintindi at madaling makaunawa. Kailangan natin talagang makinig sa kanilang mga alalahanin at yung kanilang saloobin. Minsan naman po, mas nakakabuti nga na isang tabi natin yung isang tanong hanggang sa dulo ng inyong pag-uusap. Kasi minsan, binanggit ko kanina, nalilihis ng landas, ang topic nyo is mabuting balita, ebanghelyo, pero nauuwi sa iba, napupunta sa showbiz, napupunta sa kung anong manong mga kwento. So, paano magkakaroon ng kapatawaran ang mga kasalanan? Yan ang iyong ibabahagi sa Kanya. At kung paano makakamit ang walang hanggang buhay. Get nyo ba? Naget nyo? So, yun ang topic, no? Paano magkaroon ng buhay na walang hanggan at paano mapapatawad yung kasalanan. Kung meron silang mga ibang gustong alamin, huwag nyo munang bigyan ng pansin na tugunin yon. Meron naman mga bihirang pagkakataon na kapag yung mga tao ay naglalabas ng kanilang tanong, minsan kung magtanong sila, kala mo sila yung unang tao sa kasaysayan ng sangkatauhan at parang akala nila, feeling nila, sila lang yung nakaisip ng tanong na malalim na yon. Paano natin tutugunan? Anong gagawin natin kapag ganun yung tao? Deadma. Deadma lang. Now, ano ibig sabihin? You have to keep your smile and listen to him or her with respect. Kahit na feeling niya magaling siya, alam mo na parang alam mo na isagot doon, pero ngiti ka pa rin, huwag mo siyang pangunahan. Kasi ang mga pangunahing bagay na ito, dapat nating tandaan mga kapatid. Kapag lumalabas ang anumang uri ng tanong o mga issue, sisikapin natin na lumabas dun sa mga issue kanilang binibigay at ituro natin, dali natin sila sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Doon tayo lagi babalik. Huwag tayong lalayo kasi yung ating gustong maipahagi sa kanila. Dahil hindi naman talaga yun ang tunay na issue eh. Anong tunay na issue? Kakibat ng tunay na issue ang pagdedeklara natin ng mga bagay tungkol sa ating Panginoong Hesus. Kahit pa ang iyong kausap ay isang intelektual, isang atheist o ateista sa Tagalog, kahit pa ang kausap mo isang hindi nakapag-aral, kahit pa ang kausap mo, magkakaroon ng pagkakataon, makakausap ka ng isang kriminal sa bilangguan, silang lahat, na uri ng mga tao, kasama tayo, ay may pare-parehong iisang pangangailangan sa buhay. Ano po yun? Mapatawad ang ating mga kasalanan. Bago tayo humarap sa ating Diyos, dapat malinis na tayo harap ng ating Panginoong Diyos. Alalahanin natin, tayong mga mananampalataya, meron tayong daladalang pinakadakilang balita sa mundo para sa mga makasalanan. May biyaya tayo kasi nakuha natin yung dakilang mensahe na yon, ang Panginoong Hesus. Hindi yan alam ng mga taong nandun sa labas. 1 Timothy chapter 1 verse 15. Sabi po doon, mapagkakatiwalaan ng salitang ito at nararapat tanggapin ng lahat. Dumating ang Panginoong Hesus sa libutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ano sabi ni Apostol Pablo? Ako ang pinakamasama sa lahat. Yun ang kanyang banggit. Kasama siya, kasama tayo doon sa mensaheng ng pinakadakilang balita na dapat ay naiintindihan natin. Now, hindi palaging kailangan sagutin natin ang lahat ng tanong ng iyong kausap. Kasi kadalasan, kapag nagtiwala ang isang tao, ito yung napansin ko, no? And it happens to be, hindi ko alam kung na nangyari sa inyo. Nung sandaling ako'y nagtiwala sa Diyos, naniwala ako sa Panginoon, unti-unting nawawala yung aking mga tanong. Mas nakikilala ko ang Diyos, mas nababawasan yung mga tanong dati na sari-sari. Meron ako isang kaibigan, patay na siya, no? Si Sian. Kaibigan ko siya. Alam niyo, ang paborito niyang topic, UFO. Mula nung nakilala ko siya, magsasalita ko ng tungkol sa Panginoon, dadalhin dun sa outer space. Naniniwala siya dun sa mga alien, tinatanggap niya yung mga bagay na yun. Although, sa banal na kasulatan, hindi yan mapapatotohanan.
So hindi natin kailangang sagutin lahat ng kanilang tanong kasi mawawala yan kapag yung tao nagtiwala na sa ating Diyos. Kaya dapat sa ating pagbabahagi, mga kapatid, manatili tayo sa pangunahing issue na ang tao, tayo, isang makasalanan at kailangan natin ng isang tagapagligtas at Panginoon. Okay, number 1 question na ating pag-uusapan. Sabi sa iyo nung isang tao, hindi ako naniniwala sa Diyos. Anong tawag natin sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos? O atheist, ano? Ateista. Ang totoo, kadalasan, itong mga ateistang ito, hindi naman talaga sila ateista dahil sa kanilang pinag-iisipang paliwanag. Meron silang nabuong paliwanag doon sa mga nangyari, na experience nila, kaya they come up with this word, no? Atheist. Pero to hindi talaga sila atheist. Kasi, yung kanilang logic o yung lohika nila at yung kanilang tinatawag na makatiwirang paliwanag tungkol sa universe o sa planetang kinabibilangan natin, isang dahilan kung bakit sila naging ateista, nagkaroon sila ng masamang experience before sa kanilang buhay. Okay? At ang mabigat nun, ang megawa, kaya sila nakaranas ng masamang experience is mga Kristiyano. Mga nag-aangking Kristiyano. Alam niyo yung word, no? Na-stumble, natisod, na-offend yung isang tao. At yung iba naman, kaya sila nag-atheist. Kaya sila pumunta doon, no? Nagbago sila ng paniniwala nila. Meron silang gustong tanggalin at lumusot. Okay, ano yun? Ayaw nilang masabi na sila ay makasalanan. Alam nila na ang Diyos galit sa kasalanan. So para sila hindi masabing makasalanan, tinanggal nila ang Diyos ng Biblia. Para libre silang gumawa ng kanilang gustong gawin. Kaya sila naging atheist. Mas pinili nila na tanggalin ng Diyos para magawa nila yung mga bagay na bawal sa Diyos. Ang totoo, hindi nila tinatanggihan ang Diyos ng Biblia pag may nakausap kayong mga atheist. Now, paano nyo sila harapin? Yung subject ni Bernice na pinag-uusapan namin, parang ganun yung tema eh. Parang philosophy yung approach nung professor niya na tinatanong doon sa akin. Now, dito tayo magsisimula. Pagka ganun yung inyong kausap, sinabi niya, hindi ako naniniwala sa Diyos. Tanungin mo siya, matagal mo na bang pinanghahawakan ang ganyang pananaw? Ganun ang inyong bungad. Paano ka nakarating sa conclusion na yon? Bakit mo natanggap na sinasabi mo na ikaw ay hindi naniniwala sa Diyos? Meron pa siyang pahabol na paliwanag. Ang kanyang paliwanag, sabi niya, kumuha ako ng kursong philosophy sa college at narinig ko sa professor ko kung paano pinagtatawanan niya yung paniniwala sa Diyos. Ganyan ang kanilang bungad, yung mga ateista. Madalas, sasabihin nila, lalo na yung mga ateistang galit sa mundo, may matinding galit sa mundo, sasabihin niya, naging ateista ako dahil minsan minura ako ng aking tatay na Kristiyano daw. At ang nanay ko naman na Kristiyano din, hinayaan yung tatay ko na ako ay murahin. Sumama yung loob niya. Yan ba ang mga Kristiyano? Yung parang nagrebelde siya sa madaling salita. Kaya sila nagkaroon ng ganung grupo. Yung isang extreme nito, naging satanista naman, ano? Dahil gusto rin gumawa ng kasalanan. Ayaw nilang umalis sa kasalanan. Iniklaim nila na sila ay anti-Christ, hindi sila pro-Christ. Now, isa pa. Sinasabi nila na ako'y isang ateista kasi karamihan sa mga nagsasabing mga Kristiyano ay mga mapagpakunwari, mga hipokrito at hipokrita.
Kahit pa sabihin natin na sila ay mga merong intellectual veneer na tinatawag, o paano mo sila husgahan, marami pa rin silang pakitang tao o pagtatakip sa kanilang anyo. Katulad ng kurso sa koleyo. Ibig sabihin, mataas yung pinag-aralan ko, kaya hindi mo ko pwedeng ibaba. So, yun ang naging tingin niya, mga Kristiyano, mga hipokrito yan, hindi yan mga totoo. Nagbabait-baitan lang yan. Kaya bakit ka pa sasama dyan? Wag na lang, sabi nila. Now, first thing na dapat magkaroon sa puso mo, dapat magkaroon ka ng simpatya sa kanilang mga naranasang kasakitan sa buhay. Hindi mo sila masisisi kung bakit tumanggi sila sa Diyos. Dahil naka-experience sila ng hindi maganda eh. Sumama yung loob nila sa mga tao, minsan kadikit nila, kaibigan nila, magulang nila. That's why they become atheists at hindi naniwala sa Diyos. Pwede mo sabihin sa kanila, kapatid, ikinalulungkot ko po ang nangyari sa inyo at nakaranas kayo ng hindi maganda, kaya kayo nagalit sa Diyos. Pero, siyempre, as you continue explaining, bibigay mo yung talagang pananaw. First, mag-pray ka muna, humingi ka ng leading sa Holy Spirit kasi baka kung ano-ano sabihin mo. Mas maganda na personal niyang makilala talaga ang Panginoong Diyos. Now, sa madaling salita, yung pagtanggi kasi sa pag-iral ng Diyos, talagang nangangahulugan ito na taglay ng tao yung kasalanan sa kanyang laman at maging buong sangsinukob kasama diyan. Pero sabi ko sa inyo kanina, ibabalik mo yung topic tungkol sa Panginoon, hindi tungkol doon sa isyong binibigay niya na siya ay may galit sa Diyos. Halimbawa, masama yung loob niya, kapatid, sabihin mo sa kanya na ang Panginoon, dahil siya nga ay pag-ibig, malaki yung concern niya sa problema nating mga tao. Okay? Maaring ibahagi mo yung 4 na ebanghelyo. Nabasa mo na ba ang ebanghelyo? Pag nagtanong siya tungkol sa Panginoon, hindi ko alam yan. So, opportunity para i-share mo yung nasa Bible tungkol sa life ni Christ. Kasi dun sa ebanghelyo, sino ang Panginoong Hesus? Hindi siya alamat na nilikha lang ng mga apostol. At meron pang tanong, bakit niya sinabi na naparito siya sa lupa? At ano ang katibayan na siya ay namatay at bumangon na maguli? Ganun yung mga topic na inyong pag-uusapan. Makakatulong yan kasi susubukan mong patutunayan yung pag-iral ng Diyos sa mga ateista. Now, of course, depende sa iyong diskarte, no? Or approach. Kasi syempre, may leading naman ng Holy Spirit, gagabayan ka ng Diyos. Meron kasi minsan sarado talaga yung isip, eh. Hindi yan pinaniniwalaan. Tinatawanan ka lang. Meron akong nakausap sa siniluan dati, sabi sa akin, ayoko pang baligtas, Norman. Dinerecho, masarap pa yung buhay sa daigdig. Kasi binabahaginan ko siya ng kaligtasan. Sagot sa akin, ayoko pang baligtas. Ano kaya gagawin niyo pagka kayong nakarinig ng ganong sagot? Sabi po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga taong sumisikil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang mga kasamaan. Kasi halos palagi po ang tunay na problema ng atheists ay hindi yung pagiging intellectual nila. Tandaan niyo yan. Ang kanilang problema talaga is morality. Dahil siya ay isang makasalanan, mga taong lumayo sa Diyos at mas pinili nilang kasalanan kesa ang Panginoon. So, yun ang problema ng atheista, hindi yung hindi sila naniniwala sa Diyos. Okay? So, meron kayong frame na yung pala ang problema ng taong ito. Kaya doon mo siya bibigyan ng argumento. Kasi mas may nakita akong formula na pagdating sa argumento para sa Diyos, mas mainam na ipahiwatig natin sa kanila na kung 100% yung paniniwala nila sa kanilang pininiwalaan, dapat siguradong sigurado sila. Kasi kung hindi sila sigurado dun sa pininiwalaan nila, meron silang problema. Hindi katulad ng ating paniniwala sa Panginoong Hesus. 100% we are sure na merong kaligtasan. Now, para mas maintindihan niyo ako, A at saka B.
Ang A, ang paniwala ng A, ang tao lang, walang laman. Pag namatay, tapos na, the end na yung buhay. Wala lang, walang pupuntahan. Yun ang sabi ng A. Sabi naman ng B, ang tao, pag hindi nagsisi sa kasalanan at hindi lumapit sa Panginoon, hindi kumilala, hindi sumunod, hindi tinanggap yung mabuting balita, mapupunta sa dagat-dagat ng apoy. Kung matalino ka, saan ka papanig? Sa B. Kasi, kung tama yung A, sabihin natin 100% tama yung A, walang mawawala sa atin. Mamamatay ka, mamamatay ako, tapos na yung buhay natin. Pero kung tama yung B, pag namatay ako at namatay ka, magkaiba tayo ng pupuntahan. Naunawaan niyo po, ibig sabihin. Nakuha niyo. Doon ka tataya sa B kasi sigurado doon. Hindi kasi nakikita ng mga ateista itong bagay na ito. Na ang tao pag namatay, haharap sa Diyos at sila ay hahatulan. So, yun yung unang tanong. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Pangalawa, bakit ang mapagmahal na Diyos ay nagpapadala ng mga tao sa impyerno? Na-encounter niyo na ba itong tanong na ito? Meron na ba nagtanong sa inyo? Yung Diyos mo, bakit, kala ko ba pag-ibig siya? Bakit siya nagdadala ng tao sa impyerno? Kung ang isang tao ay nagpahayag na siya ay atheist, sabi niya, siya hindi naniniwala sa Diyos. Dapat, hindi niya ito problema. Kasi sa kanila nang gagaling itong mga tanong na ito na dapat hindi nila ito problema. Dahil hindi naman sila naniniwala sa Diyos. Di ba? Hindi sila naniniwala sa Diyos. Kung hindi sila naniniwala sa Diyos, bakit niya tinatanong na merong mapupunta sa impyerno? Sa kanila, pag namatay ang tao, parang ballpen lang. Pag naubos yung tinta, tapon na lang. Di po ba? So, merong bagay na napakahalagang issue na dapat nilang malaman. Hindi lamang mapagmahal ang Diyos, siya ay makatarungan din. Matuwid. Ang alam natin na hindi makatarungan, yung hukom dito sa lupa, yung pangtao. Minsan, nababayaran yan. Hindi siya matuwid. Kung halimbawa may isang lalaki na extreme to minamartilyo yung iyong anak na babae. Pagkatapos sasabihin sa iyo ng hukom, dun sa nagmartilyo, wag mo na itong gagawin uli Sige, pwede ka nang lumabas. Malaya ka na. Magagalit ka ba o hindi? Of course magagalit ka. Kasi hindi patas yung pag-judge. Minartilyo yung bata pagkatapos papakawalan mo lang. Another example, halimbawa may isang addict. Pinatay yung nanay mo kasi nagkaroon siya ng interest para dun sa pitaka na may lamang 100 pesos. And then pagdating sa judge, ganun din. Pinakawalan. Kasi sabi niya, kailangan maunawaan yung sakit dahil ito ay addict. Yung addict ang binigyan ng emphasis. Pero pagdating sa Panginoon, ang mga krimen ay nararapat lamang na parusahan. Kasi ang hindi pagpaparusa sa mga kriminal ay kawalan ng pagpapahalaga sa buhay. Lalo na anak mo at saka ang iyong magulang. Ang pagkakaiba po sa pagitan ng Diyos maging sa pinakamahusay na hukom dito sa lupa, isa lang, ang Diyos ay banal. Hindi niya papayagan ang anumang kasalanan sa kanyang kaharian sa langit. Sa madaling salita po, magiging langit ang kanyang kaharian kung walang kasalanan. Kung may kasalanan, hindi ito kaharian ng Diyos. Now, ito po ang dahilan kung bakit napakalupit ng ating daigdig dahil sa kasalanan natin. Sa kasalanan. Kaya, ang pagiging soberano ng Diyos ay nagpapahayag na ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. The reason why we died because meron tayong kasalanan. Kung tayo walang kasalanan, hindi na tayo mamamatay.
Ano ibig sabihin ng kasalanan, bibayaran, kamatayan? Ang ibig sabihin nito, walang hanggang pagkahiwalay sa atin Diyos at saan siya mapupunta? Sa impyerno. Yun ang ating pagkakaalam. Ibig sabihin, ang Diyos ay ganap na makatarungan at kapag hinatulan tayo ng Diyos, ang bawat tao, hinatulan niya, walang sino man ang makakuha ng anong bagay na hindi karapat-dapat sa ating Panginoon. Kasi lahat tayo nararapat sa kanyang galit dahil paulit-ulit tayo. Paulit-ulit tayo lumalabag sa mga banal na utos ng Diyos. Di mo ba? Kahit na kagagaling mo lang ng simbahan, minsan pag uwi mo, init ulo mo. Mabibwisit ka. Minsan yung aso, nabibwisit pa kayo sa aso. Diba, kinain yung gamit mo. Sinira. Anyway, balik tayo sa ating pinag-uusapan. So, meron siyang pag-aalang-langan sa Diyos. Hindi siya naniniwala dahil sa mga nangyari sa kanyang buhay. At yung tanong niya na, bakit mahal pag-ibig ang Diyos tapos dinadala sa impyerno? Pwede nating itanong sa kanya, paano kung tumayo ka na sa harapan ng Diyos? Mag-segue ka pagkatapos mo itanong yan. Paano, halimbawa, ang isang tao namatay tapos haharap na sa Diyos? So, ibalik natin yung usapan tungkol naman sa ginawa ng Panginoong Hesus, yung kanyang pagpasan doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kaparusahan. At alam natin na ito ay para sa lahat ng magsisisi ng kanilang mga kasalanan at magtitiwala sa Kanya. Gayun din, maaari nating ibahagi ang katotohanan tungkol sa huling paghatol ng Diyos. At kapag Kanyang parurusahan ng bawat makasalanan ng mga hindi nagtiwala sa Kanya. What is our point here? We need to express love pa rin. Mahalin natin sila kahit na mali ang kanilang pagkaunawa doon sa mga bagay na yon. Paubayan natin sa Panginoon ang paghatol. Pero definitely dapat may paliwanag mo sa kanila, God is not only love but justice. Justisya ang Diyos. Pangatlo po, kung ang Diyos ay mabuti, bakit niya hinayaang magdusa ang mga inosenteng tao? Now dito po, una, kailangan nating tanggapin na ang problema ng pagdurusa ay talagang napakahirap. Diba? Lalo't nakikita natin na naghihirap ay mga maliliit na bata dahil sa kalupitan ng ibang mga masasamang tao. Ngunit ito ay isang problema lamang kung ang naniniwala dito sa ganitong senaryo ay tinatanggap niya ang Diyos na pag-ibig at makapangyarihan. Ngunit kung ikaw ay taong hindi naniniwala sa Diyos, bakit mo po problemahin yan? Hindi mo magiging problema yung pagdurusa ng mga bata. Hindi ka naman naniniwala sa Diyos. Di ba ang paniwala nyo, ang tao ay isang, evolution, brain evolution, ano ba sa Tagalog? Evolutionaryong mekanismo. Tama ba, Brother Manny? Ang hirap i-Tagalog eh. Yung tinatawag nating mga species, yung pinakamahin, hindi ba ganun yung paliwanag nila sa nanggaling ang tao sa Spyro, Gyra, na nagiging amoeba, nag-evolve, ganon. So, anong problema mo sa pagdurusa? Bakit ka nagtatanong na kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit niya hinahayaang magdusa ang mga inosente? Dapat wala ka ng problema doon. Hindi nyo nga problema dapat yun dahil ang tao, para sa inyo, pag namatay, wala na. Kasi kung talagang walang Diyos, dapat hindi ka nagagawa ng moral ng paghatol. Yun ang mali nila, no? Sa pagsasabing masama yung pumatay, manggahasa. At kung walang Diyos, paano mo husgahan? Sabi nila, walang Diyos. Sige nga, kung walang Diyos, paano mo husgahan si Hitler? Ano bang ginawa ni Hitler? Si Hitler may magandang motibo sa kanyang sarili. Gusto niyang sikapin na mabago ang pananaw, pero ang premise niya, lipulin lahat ng mga Hudyo. Tanggalin lahat ng mga Hudyo. Naisip niya na mabuti yung kanyang ginagawa. Pero sa ibang tao, hindi yun. Dahil ang dami niyang halos in-execute, no? Kung alam niyo yung kwento ng Holocaust.
Ay, grabe yan eh. Kasi tingin nila sa Hudyo, mababang lahi. Inubos nila, pero hindi naman nila naubos, nagkalat yan. Now, paano mong masasabing masama kung ang paniwala mo ay walang Diyos? Now, ano po ibig sabihin? Sa madaling salita kasi, pag inaalis natin ang Diyos sa larawan, hindi kailanman malulutas talaga ang problema ng kasamaan dito sa mundo. Ang mga tao patuloy na daranas ng mga tinatawag nating kakilakilabot na kalupitan na hindi naman talaga nararapat. Kasi up to this point, lahat tayo napapailalim pa rin sa sakit at kamatayan. Ngunit mayroon tayong Diyos na lumikha sa atin at may sukdulang layunin para sa atin, para magkaroon tayo ng pag-asa dito sa madilim na mundo. Ngayon po, ang paliwanag ng Biblia kung bakit may kirot sa pagdurusa, sabi po ng banal na kasulatan, nilikha ng Diyos ang mundo bilang mabuti. Kaya, itong mga sakit, mga sakuna, and yung worst, digmaan, bakit ito dumadating sa mundo? Meron kasing kasamaan at mga kasalanan. Sino ang nagdala nito sa daigdig? Ang Diyos ba? Bernice, ito yung sagot ko sa iyo. Romans 5:12. Evil, pumasok sa daigdig dahil saan? Sa isang tao. Pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang tao, si Adan. So, nagkaroon ng epekto ito dahil sa orihinal na kasalanan ni Adan. What happened? Ito ay kumalat sa buong sangkatauhan. Ang ibig pong sabihin, lahat na sinilang dito sa daigdig, merong contamination ng old sinecure, kasalanan. Hindi mo nga kailangan turuan ng sanggol para maging makasarili. Obvious, automatic, magiging masama yan dahil inborn sa tao yung kasalanan. Bagamat may mga ilang tao na mas mahusay kaysa kaiba, pero wala pa ring tunay na inosente pagdating sa harapan ng Diyos, na nakakaalam ng bawat iniisip, sinasalita, at ating ginagawa. So, ang tanging solusyon sa kasalanan, pagdurusa ng tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, ang tagapagligtas na ipidala ng Diyos dito sa mundong ito. Kasi mismo ang Diyos dumanas ng pagdurusa. Dapat tayo yung hahatulan, pero inako ng ating Panginoong Hesus. In other words, ang Diyos ay naparito sa masamang mundong ito upang hatulan ang Panginoong Hesus at kusang loob na kanyang inako ang hatol sana ay para sa atin, yung kamatayan. So, mga kapatid, kung tayo po ay tatalikod sa ating kasalanan at magtitiwala tayo sa Kanya, ang Diyos ay nangangako ng buhay na walang hanggan. At Kanya atin siyang makakasama sa isang bagong langit, bagong lupa, kung saan wala nang pagdurusa, wala nang kalungkutan, wala nang sakit at kamatayan. Perfect environment, perfect heaven. So, kung Diyos ay mabuti, bakit niya hinahayaang magdusa ang mga inosenteng tao? Kadalasan po, hindi natin kasi nakikita o naiisip ang isang magandang dahilan kung bakit pinapaintulutan ng Diyos ang mga bagay na kakilakilabot na nangyayari sa buhay natin. Makasarili kasi tayo. Wala po tayo kasing malawak na larawan o picture, big picture, para makita natin kung anong meron ang ating Panginoong Diyos. Maaaring hindi maganda sa atin, pero sa Kanya, napakaganda. Halimbawa, si Joseph, maganda ba yung nangyari sa kanya? Hindi. Inorture siya. Inalipusta siya, inapi. Pero, provision ng Diyos, ba naging gobernador. At gumanda ang kanyang buhay. Siya pa naging tumulong sa kanyang pamilya. Si Jonah, maganda ba yung buhay niya? Sumalungan siya sa Diyos, di ba? Ayaw niyang pumunta doon kasi nga, masasama yung mga tao doon sa sa Ninive. Si Job, anong nangyari sa kanya? Trahedya rin, di ba? Nawala yung mga anak, nawala yung negosyo, nagkaroon siya ng sakit na hindi gumagaling. Pero may dahilan kung bakit nandoon yung mga bagay na yun. So kung siya ay sapat na makapangyarihan upang pigilan ang kasamaan at pagdurusa, sabi po ng Biblia, balang araw, magkakaroon ng mabuting dahilan ang bawat isa sa atin upang pahintulutan itong magpatuloy maging sa ating kasalukuyang panahon.
So, bakit niya hinayaang magdusa itong mga inosenteng tao? Kasi yung problema ng mga ateista o hindi naniniwala sa Diyos, sa kasamaan at pagdurusa, ay inaakala kasi nila na mas alam nila yung sitwasyon kaysa sa Panginoong Diyos. Hindi sila nagpapasakop sa ating Diyos bilang soberanong Panginoon ng sansinukob. Now, ito po yung number 1, yung pagiging makasarili, pinag-aralan natin sa Bible study, sa listahan kung saan galit ang Diyos. Anong tawag natin doon, Brother Raddy? Pagmamataas, kayabangan. Yan talaga yung sanhi ng pagkahiwalay ng tao sa Diyos. So, kailangan talaga ng pagsisisi ng mga taong nagmamataas. Kailangan magtiwala sa Panginoong Hesus bilang tagapagdala ng ating kasalanan. Santiago, Kabanata 1, talatang 2-3. Mga kapatid, tignan niyo to. Mag-alala kayo sa tuwing dumaranas kayo ng pagsubok, sapagkat alam niyong magdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Sana napapansin niyo itong pag-uusap natin, bawat pagtutol o tanong, kailangan nating ibalik sa Panginoong Hesus. Pangangailangan kasi dapat maunawaan nila na sila ay dapat magsisi at magtiwala sa Diyos. Kasi magtatanong sila na magtatanong ng mga tanong na malayo na sa issue, babalik mo talaga doon sa, hoy, makasalanan tayo, may kasalanan tayo. Hindi mo pwedeng sasabing wala kang kasalanan kasi nga, ang hatol dito sa daigdig hindi patas. The reason kung bakit nakakita ka ng masama at saka hindi maganda, meron talagang Diyos. Number 4, bakit inutusan ng Diyos ang Israel? Ito pa, napatayin ang buong populasyon at kunin ang kanilang mga lupain. Parang hindi yata tama ito at saka patas, no? Genesis chapter 15, verse 13-16. Pagkatapos sinabi sa kanya ng Panginoon, sigurado ang inyong mga lahi ay naninirahan sa ibang bansa at gagawin silang mga alipin doon. Pagmamalupitan sila sa loob ng 400 taon. Meron kasing ginawa rito yung mga tao, kaya inubos sila. Ngunit parurusahan ko sila sa bansang aalipin sa kanila at pagkatapos aasali sa bansa, yun ang dala sa bansang iyon na dala ang maraming kayamanan. Ikaw naman, Abram, pagpapahahabain ko ang buhay mo at mamamatay ka sa katandaan ng may kapayapaan. Lilipas muna ang 4 na henerasyon bago magbalik dito ang mga lahi mo dahil sa umabot sa sukdulan ang pagkakasala ng mga Amoreo para parusahan sila at paalisin sa lupang ito. Hindi kasi nakikita ng tao, tinatanong kagad yun, bakit tinayaan ng Diyos na puksain yung ganyang napakaraming tao? Okay. Sa muli, pagpalagay natin ng tanong ito ay higit pa ng isang, parang gano'n, no? Mas marunong pa siya sa Diyos yung kanyang pagtatanong. Bakit hinayaan ng Diyos na lipulin yung maraming mga tao? Mas marunong pa siya sa Diyos. So, sa pagkakataong ito kasi, kahit saang anggulo mo tignan, may karapatan ng Diyos para sila puksain, lipulin. Ano bang ginawa ng mga Kaananita na yon, o Canaanites na yon? Biruin nyo, biyaya pa rin ng Diyos. 400 taon, pinagbigyan sila sa kalokohan nila. Ito natin, 1 oras lang na gumagawa ka ng mali, patay ka na. Di ba? Ito, 400 taon silang nagpatuloy saan? Gumagawa sila ng sakripisyo ng mga bata. Alam niyo ba yon? Para maintindihan ninyo. Merong isang malaking rebulto na merong bilog doon sa kamay. Ang nilalagay hindi hayop, bata, mga sanggol, sinusunog buhay. Inaalay nila. 400 taon lang ginagawa yun. Iba yung sinasamba nila. Idolatry. Kasama na rin yung sexual sin. Kasi habang ino-offer yon, may mga nangyayaring mga orgy doon sa pamamalakad nila na yon. Pero biyaya, 400 years, ang tagal. Mahaba ang pasensya ng Diyos. Pero nung naubos yung pasensya ng Diyos, nagalit na siya, pinuksa silang lahat. Kahit na nung panahon na yun, buhay si Melchizedek bilang saksi. Isa lang, laban sa napakaraming mga tao. Si Melchizedek, kilala niya si Jesus, ang Panginoong Diyos. Panahon nito ni Abraham. Bagamat itong sitwasyon na to na pinuksa, hindi ito nalalayo doon sa Noah's Ark.
kakapuksa lang sa kanila, no? Di ba? Binaha sila. Hindi pa rin nagbago ang mga tao. Gawa pa rin ang gawa ng mga kalokohan. So siguro sa isip ng mga puso ng mga taong ito, alam nila yung karapatan, kapangyarihan ng Diyos na humatol sa kanila. Sa makasatuwid, hindi sila inosenteng mga biktima. Meron silang pinagagawang hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Subalit, pinahintulutan ng Diyos na mapuno ang kanilang kasamaan bago sila hinatulan. Binigyan ng chance kung magsisisi sila o hindi. Now, katulad din ito ng panahon ng ating Panginoon. Nagbabala ang Panginoong Hesus doon sa saan ba to? Matthew chapter 11, doon natin siya makikita. Verse 20 to 24. Merong bayang hindi nagsisi dyan, no? Pagkatapos tinilugsa ni Jesus ang mga bayang nakasaksi ng maraming himala na kanyang ginawa dahil sila ay hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, nakakaawa kayong mga taga-Corazin, ito yung pangalan ng lugar. Nakakaawa rin kayong mga taga-Bethsaida, sapagkat kung sa Tyre at Sidon naganap ang mga himalang ginawa ko sa inyo, matagal na sana silang nagsusuot ng sako at naglalagay ng abo sa kanilang ulo upang ipakita ang kanilang pagsisisi. Pero ito hindi sila nagsisi, kaya tandaan niyo, sabi sa verse 22, sa araw ng paghuhukom, mas mabigat ang parusang tatanggapin ninyong mga taga-Tyre at taga-Sidon, at kayo namang mga taga-Capernaum, baka akala niyo papupurihan kayo kahit doon sa langit. Hindi, ibabagsak kayo sa impyerno, sapagkat kung ang Sodom, nangyari ang mga hamalang ginawa ninyo, mananatili pa sana ang lugar na iyon hanggang ngayon. Tandaan nyo, sa araw ng paghukom, mas mabigat ang parusa na tatanggapin ninyo kaysa sa Sodom. Patas ba ang hatol ng Diyos sa ginawa ng mga tao? Patas ba? Dapat lang. Perfect verdict ang binigay sa kanila. Pero meron akong gustong makita doon na gusto kong makita rin natin. Kasi yung babala ng Panginoon sa lumang tipan at sa bagong tipan, magiging babala rin ito sa atin sa ngayon. Tanungin natin yung ating sarili, mga kapatid. Sila kasi, nagpakita ang Diyos ng himala, hindi nila pinaniwalaan. Tinanggihan nila. Narinig lang ang Diyos. Hindi nila sinunod. Kaya yung tanong sa sarili natin ngayong umaga, and this is my question to you, narinig mo ba na ang Diyos ay gumawa ng himala upang patunayan ang kanyang mga bahagi sa ministeryo? Narinig nyo na yan, di ba? Christ shows miracles, himala. Marami. Yung tubig, ilawang alak. Siguro, madadagdagan niya pa, mas marami pa rin kayong alam sa mga himalang ginawa ng Panginoon. Yung bulag na ipinanganak, bulag pero nakakita nung lumaki. At ang ginamit ay putik. Alam niyo rin po ba na ang Panginoong Hesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo at nabuhay, tapos umakyat sa langit at nangako siya na babalik, hahatulan ang buong lupa. Alam niyo yan, di ba? Bakit ayaw sumagot ng iba? So, yung mga temporal na trahedya na dinadala ng Diyos sa buhay natin, tulad ng lindol, baha, buhawi, taggutom, epidemya, ay ang kanyang maawaing paraan ng babala. Di ba merong nakasulat sa book of Job, no? Yung earthquake, paalala ng Diyos yan. Dahil mayroon isa pong mas kakilakilabot na walang hanggang paghuhukom na darating kung kailan walang makakatakas. So ngayon pong umaga, mga kapatid, sakaling hindi mo pa alam kung ano ang magiging destinasyon ng iyong sarili sa susunod na buhay,
Sa madaling salita po, baka hindi ka pa sigurado kung saan mapupunta ang iyong kaluluwa. Sa kaharian ba ng Diyos o kaharian ng Diablo? Maaari kang bumaling ngayong umaga sa ating Panginoong Hesus sa pagsisisi at pananampalataya upang magkaroon tayo ng kaligtasan sa paghatol ng Diyos. At of course, hindi na tayo mapapahamak. Lucas, Kabanata 13, talatang 1 hanggang 3, may ilang tao roon na nagbabalita kay Jesus sa mga taga-Galileang pinapatay ni Pilato habang naghahandog sila sa templo. Sinabi ni Jesus sa kanila, ang akala ba ninyo mas makasalanan sila kaysa sa mga ibang taga-Galilea dahil sa nangyari sa kanila? Anong sagot ng Panginoon? Hindi. Ngunit tinitiyak ko sa inyo, mapapahamak din kayo tulad nila kung hindi kayo magsisisi sa inyong mga kasalanan. Sana po ay napansin ninyo kung paano ang bawat pagtutol o tanong ng ating pinag-uusapan ngayon, binabalik ko kayo sa Panginoong Hesus. Pagkat nangangailangan tayo ng pagsisisi at pagtitiwala para sa ating kaligtasan. Napag-uusapan natin sa susunod na linggo. Sana nakatulong ito sa bawat isa sa atin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Sa mga paniniwala po na aming natutunan, Panginoon, at katuruan na inyong binahagi sa amin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat nakita namin na Ikaw ang tunay na diwa at kahulugan ng buhay. Dalangin ko, Panginoon, na sa susunod na aming pong pag-uusap, mas sigit pa naming makita ng malalim, maunawaan namin ang mga bagay na ito. At salamat sa iyong pangunguna sa umagang ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aking panalangin. Amen.